Alam po natin ang pangalan ng Pangdiyos kapag siya po ay nag-reveal ng kanyang sarili, ang mga description tungkol kay Yahweh, tungkol sa Kanya, ay makikita po natin akmang-akma at na akmang-akma sa ating lahat ng pangailangan. Naalala po natin na nung tinanong ni Moses, sabi niya, anong sasabihin ko kung itanong sa akin ng mga taong kausap ko kung sino ang nagpadala sa akin? Ang sabi niya, I am who I am. Yahweh, no? Yun ang sabi niya. Yan ay sa pagkakataon na ang mga Israelita na nasa Egypt na namumuhay bilang mga alipin ay kinakailangan na makalabas na. Kumbaga makalabas, makalaya at mamuhay na may kalayaan. At ito na ang pagkakataon at tinayo ng Panginoon si Moses upang maging human leader, maging kumbaga instrumento niya upang makalaya at alis mula sa life of slavery. Yan ay po ay matatagpuan sa Book of Exodus. Ang susunod na aklat naman ay yung tinatawag na Leviticus. Ang Leviticus po ay nagtataglay po, nagko-contain po ito ng mga rules and regulation, mga laws, mga ordinances na ninanais ng Panginoon na siyang susundan ng mga iniligtas magmula sa pagkagupiling, iniligtas magmula sa slavery, sa kanilang pagdako doon sa lupang pangako, at sa pagsisimula nila ng buhay doon, ay ninanais ng Panginoon na sila'y mabuhay ayon sa mga nakasulat sa Leviticus. Kasi yun ang magiging worship nila, pamamaraan ng worship, andon. Ganun rin yung pagkakataon na kung paano sila mamumuhay bilang mga taong tinubos magmula sa slavery. Tayo bilang mga Kristiyano, ang dating buhay naman natin we are also slaves sa mga kasalanan na ginagamit ng kaaway upang tayo patuloy na manatili sa Kanya. Pero salamat po, minsan isang araw sa biyaya ng Panginoon, sa kapangyarihan ng Diyos, kung paano ang mga Israelita ay nakatawid doon sa pulang dagat, ay gayon rin tayo. Dahil sa pamagitan naman dugo ng ating Panginoon na namatay doon sa bundok ng Kalbaryo, tayo nakaranas ng pagliligtas. Pagkatapos noon, ay kinakailangan rin natin malaman paano natin pamumuhay ang buhay Kristiyano. Paano natin ipapahayag ito? Paano natin mabibigyan ng kaluwalhatian ng Diyos? Dahil sa pamagitan lamang ng pagsunod sa sinasabi ng salita ng Diyos, doon lamang tayo makakaranas ng tunay at wagas na buhay. Dahil sa siya lamang, sa totoo lamang, ang nagbibigay ng wagas na buhay. Ngayon po, unang bahagi ay pag-uusapan natin ito sa Leviticus chapter 20, na kung saan yun ang unang pagkakataon na ginamit ang Jehovah Mekades o Makades. At ikalawang bahagi ay titignan natin yung biblical basis for Christ-likeness. Kasi doon sa sanctification related, at titignan natin rin yung tungkol sa areas na kung saan ay pwede po na area sa kung saan ay makita natin na hindi naman madali ang Christ-likeness. Pero titignan natin, hindi imposible. It's not even an option kung ano ba, ako ba'y mamumuhay ng makadiyos o magiging katulad ni Kristo? Hindi. No, we are all called to that higher calling. That calling of living out yung pamumuhay natin bilang mga Kristiyano sa kanya-kanyang pamumuhay natin, sa kanya-kanyang tahanan natin, sa kalagitnaan ng mga taong nakapaligid sa atin. It's not an option, and hindi ito option, yung holiness, kundi kinakailangan at makakayanan, magagawa po natin yon. Kasi imposible naman magsabi ang Panginoon ng isang kautusan na hindi naman natin makakayanan. Makikita natin kung paano po ito. So dito sa Leviticus chapter 20, verses 1 to 6, makikita po natin dito yung sabi ni Moses ng Panginoon kay Moses, sabihin mo sa mga Israelita, sa bayan ng Israel na aking pinili. Doon hindi niya sinabi, pero somewhere in Leviticus ay sinabi niya, pinili sila bilang bayan. At dito ay meron dalang uri ng kasalanan na sinasabing will entails ng kamatayan, put to death,
na sa pamagitan ng bato, babatuhin ng taong nagsasacrifice sa mga ng kanilang anak kay Molech, na isang idol, at yung mga sumusunod do sa mediums, pati mga spiritistas, yung mga followers nito, ganun rin, na sila, they will be cut off from His people or from their people. Because sa paggawa nila ng ganun, pagsamba nila kay Molech, sa pagsunod nila sa mga mediums, pati mga spiritista, na gumagamit ng kapangyarihan hindi galing sa Diyos, na kung saan ay nakakausap nila sa mga espiritu, mga patay, espiritu daw ng mga patay, ay nakakausap at nag-aak sila ng bilang medium o media. Sabi ng Panginoon Diyos, patayin mo sila. Bakit? Kasi sa kanilang papalapit na pagdako doon sa lupang pangako, meron talaga nakatira doon. Dumating na ang pagkakataon na yung cup of yung evil nila ay umaawas na. At ito na ang pagkakataon na ang Diyos ay patatalsikin na sila. Kung baga sila itong mga sumusunod sa mga Diyos-Diyosan at ang ninanais sa Panginoon Diyos ay paalisin sila at doon patirahin ang pinili niya. Okay? So ito ay isang pamaraan na pagpaparusa ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. So itong mga taong ito na doon ay naninirahan at that particular point ay sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan, ang hindi sila sumusunod doon sa Yahweh na kaisa-isa na kung saan ay nagpakilala maging kay Moses. So makikita po natin dito na itong dalawang sins, follower ni Molech, follower ng mga mediums and spiritists. Tapos pagdating ng mga verse 9, pababa, ay iba't ibang uri ng mga kasalanan na kung saan ay merong kaukulang punishment. Pero mga punishment ito ay putting them to death, cutting them off from His people, and to be stoned by death. Ang ilan sa mga ganung uri ng kasalanan na dapat hatulan. Okay? Then pagkatapos nun, makikita po natin, ito po si Molech, ito po yung estatwa na kung saan ay may nagbabaga sa loob, nagbabaga yung apoy at umiinit ang buong katawan niya kasi metal yan at doon kumbaga sinasacrifice yung mga anak. So nakikita natin na itong pamamaraan ito ay prostituting. Ang ibig sabihin ng prostitute ay pinapagamit ng lalaki o ng babae ang kanyang katawan upang mag-gain ng means, no, na bayaran. Ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay prostitution, itong masasabi, spiritual prostitution sa bahagi ng mga Israelita kung sila'y susunod doon sa mga ginagawa ng mga tao ito na bahagi na ng buhay nila, pamamaraan nila, kostumbre na nila, tradisyon na nila, ay ayaw ng Panginoon na itong mga taong pinili niya, inilayo at dinala dadalhin sa lupang pangako, ay mamumuhay na katulad nila. No, ang gusto ng Panginoon Diyos, pinili sila, at nung pinili sila, ay ninais ang Panginoon Diyos na pangunahan niya itong mga taong ito. At sa pamagitan ng pagsunod, ay makikita natin, sino bang susundin nila? Susunod sila doon sa mga nakikitang hindi magagandang ehemplo, mga wrong practices, evil practices, o susunod sila sa kung anong sinasabi ng Diyos na ito ang dapat ni Yahweh, na itong dapat na gawin nyo at hindi nyo dapat gawin ang mga ito. So with that, ay sabi, ngayon ang Panginoon ni Yahweh, sabi niya, consecrate yourselves and be holy because I'm the Lord your God. Now when we say consecrate, ang ibig sabihin po noon ay make or declare sacred or holy for religious purposes. Anong ibig sabihin po noon? Lahat ng mga bagay na ginawa ng nilikha ng Panginoon ay all are good. Di ba? All are good. Pero itong good na ito can be profaned pag hindi ginamit sa kaukulang gamit. At ang Diyos ay merong kapangyarihan bilang Diyos na pumili siya ng ilang mga bagay, ilang mga maging lugar, tao o bagay na kanyang nilikha at i-consecrate ito, ilayo ito for a particular use. Pwedeng isang kagamitan.
na ilan na mga gamitan ay pwede i-consecrate natin para sa gawain ng Panginoon. Pwede ang mga tao, katulad ng mga anak natin na dinededicate natin sa Panginoon, consecrating them. At may pagkakataon ng congregation o ang Diyos mismo, using the congregation, ay pwede mag-consecrate ng ilan sa mga kapatiran natin upang tumayo bilang tagapanguna. So ito ay tawag nating consecrate, hinihiwalay mo. You separate it for a particular use, for a particular purpose. Dito sa 1 Peter 1:14-16, bilang mga obedient children, prior to, hindi naman tayo mga anak ng Diyos eh. Lahat tayo ay mga nilikha ng Diyos, pero hindi tayo anak ng Diyos. Pero dumating sa isang pagkakataon, kinatagpo tayo ng Pang-Diyos, gumamit siya ng mga pamamaraan upang tayo ay iwu at upang tayo ay gawin bilang mga anak niya. Yeah? But as many as receive Him, to them gave He power to become children of God. At ngayon si Apostol Pablo ay sinasabi na ngayon, bilang mga anak ng Diyos na masunurin, ano daw dapat natin gawin? Huwag daw tayong kumumporme sa mga evil desires you had when you lived in ignorance. We were living in ignorance, but just the same, we were sinners. We are sinners at that point in time. Hindi dati pwede sabihin, ignorante ako, di ko alam. Hindi pwede ganun yon. Do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. Kasi bago ka na eh. Mananampalataya ka na eh. Tinubos ka na ng Panginoon Jesus. But just as He who had called you is holy, so be holy in all you do. When we talk about this, parang iniisip natin holiness na hindi ka makabasag pinggan, holiness sinless perfection. Now, holiness dito means, katulad po sa ilang mga greetings si Apostol Pablo, sa ilang mga sulat niya sa mga churches, ang sinasabi niya, to the saints in Colossae, to the saints in Galatia, to the saints in Corinth. Pag binasa mo first 2 chapters, ay makikita mo maraming kapalpakan itong mga taga-Korinto na namumuhay na parang hindi mananampalataya. Tama? Pero they were called saints. So, pinili sila, sinet aside sila, sinet apart sila, at ginawa silang anak ng Diyos, katulad natin. Pero ang ngayon, ang kinakailangan na, we live up doon sa katawagan natin bilang mga inihiwalay, ng mga pinili, bilang consecrated. We should consecrate ourselves also. Now, we have to realize na pagdating sa katotohanan na pagsasanctify, Diyos lang ang pwedeng gumawa nito. No? Diyos ang pwedeng gumawa nito at dito natin makikita mamaya. Pero dito ay gusto ko lang makita dito, sinasabi ng Panginoon Diyos, Yahweh kay Moses, na i-consecrate and be holy. Yun ang sabi. Sabihin mo ito sa bayan ng Israel because they were chosen as a nation. From the rest of the countries at that point in time, pinili sila, inihiwalay sila sa karamihan. And in one sense, tayo ganun rin po. Now, sabi sa Romans 12:1 and 2, brothers and sisters, mga kapatid sa panampalataya, tawag ni Apostol Pablo, anong urging niya para sa kanila? Na ihain daw natin, sinasabi ito ng salita ng Diyos, sa atin, maging sa kapanuhan nito ni Apostol Pablo, na ihain daw natin ang ating katawan bilang isang buhay na hain, living sacrifice. So this is what we have to do. So consecrate, ihiwalay natin ang ating sarili. Now, therefore, come out from them and be separate, says the Lord. Touch no unclean thing, and I will receive you. Come out from them. Separate from them. What does it mean? Hihiwalay ba tayo na parang we don't connect with them at any point? Ang sinasabi dito, huwag tayong sumunod sa mga ginagawa ng mga hindi mananampalataya. Sa mga kasamahan niyo sa trabaho, sa maaring kamag-anakan natin, at maaring ilang bahagi ng ating pamilya na hindi sila sumusunod sa salita ng Diyos, huwag nating gayahin sila, kundi tulungan natin sila para makita nila ang nakita na natin na kaliwanagan sa pamamagitan na ng Ebanghelyo ni Kristo. Come out, be separate, live outside in that sense. And yet,
andun pa rin ang pamamaraan natin upang magamit tayo ng Pang-Diyos to affect or to be used by God as instruments upang maabot ang mga wala pa sa Panginoon. We should set ourselves apart only to be used by and for God, who is Yahweh. Ihiwalay natin ang sarili natin. Ang Diyos ay hiniwalay tayo. That's the main na ginagawa niya. Tayo ay magpagamit tayo bilang instrumento upang maihiwalay tayo ng Diyos at maglingkod tayo sa Kanya at wala ng ibang paglilingkuran. Ang ikalawa, andon ang pagsasabi na kinakailangan natin sumunod o mamuhay ayon sa standards ng Diyos. Ano ba ang standards ng Diyos? Kung anong sinasabi ng salita ng Diyos? Ano ang salita ng Diyos? Yan yung 66 books of the Bible na ating pinanghawakan bilang salita ng Diyos. Na nagtataglay doon ng kalooban ng Diyos, ng pamamaraan ng pamumuhay, anong dapat ihiwalay, ang dapat gawin, ang dapat iwasan. Katulad na lamang nito nung sinabi kay Joshua, ang Diyos ang nagsabi nito, I would believe. So ingatan daw ang salita ng Diyos, no? Book of the Law. Always be on your lips, meditate, careful to do everything na nakasulat doon. At yun ang magiging pamamaraan upang siya ay maging successful, bagamat ang kanyang superior na si Moses ay pumanaw na, ang Diyos ay nanatili. At yun ang sinasabi ng Diyos kung paano niya mararanasan ang success. Hindi ba sinabi ng Panginoon Jesus sa Diyos Ama in that priestly prayer, sabi niya, sanctify them by their truth. Ihiwalay niyo po sila, O Ama. Ang tinutukoy niya ay yung mga mananampalataya. No? Sabi niya, sanctify them by the truth. And what's the truth? Your word is truth. Ang salita ng Diyos, ang katotohanan. So, paano tayo masasanctify? Sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos, sa pamagitan rin ng salita ng Diyos. There's no way for any Christian to be able to live out a Christian life in a way that is nakakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon Diyos, maliban na sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos, tayo ay patuloy na mag-aaral ng kanyang mga salita at ipapamumuhay natin ang mga salita ng Diyos. Di ba yun? All Scripture, ang isang usefulness doon ay training in righteousness. Wala tayong sariling righteousness. The righteousness that we have is because God in Christ, or Jesus Christ, actually, ang nag-act as a means para ang righteousness niya ay mapasa atin. At titignan tayo ng Diyos Ama dahil sa righteousness na meron tayo because of Christ who cloaked us with a cloak of righteousness. So, that's justification. Diyos lamang ang nakakagawa nun. Pero pagdating sa sanctification, which is the second stage, yung sanctification na ito, Diyos pa rin ang primarily na gumagawa through the Holy Spirit and through His Word. Pero dito ay nagiging secondary tayo na mga taong tinubos na magre-respond tayo doon sa salita ng Diyos. Paano tayo magre-respond? Sa patuloy na pagsunod sa salita ng Diyos na ihayag sa salita ng Diyos, then after which ay isa practical o isa pamuhay ang mga ito. So application, we should abide according to God's Word. Kapamaraan ng Diyos sa tayo ay naisin ng Panginoon Diyos sa tayo ay patuloy na lumalim, lumago, maituwid, maikorek ng salita ng Diyos. So yun ang pamamaraan niya. Sabi niya, I am the Lord who makes you holy. Etong last statement nito, I am the Lord who makes you holy, yan yun, Jehovah, I am the Lord, Lord. Tapos who makes you holy, o who sanctify you, o who sanctifies you, ay Mekades. So, Jehovah, Mekades, Makades, Mekodiskem, pareho lang yon. Na sinasabi, holy, sinet apart, hindi sinet aside, sinet aside for a specific purpose para sa Diyos. Tandaan po natin sa pamamaraan na ginagawa ng Pangdiyos ay sa pamagitan ng Diyos Espiritu Santo, the third person, na tayo ay nasasanctify. Sabi niya, walk by the Spirit. Tignan niyo lang.
live by the Spirit. Walk and live are somewhat similar. Na ibig sabihin, mamuhay ka na ang Espiritu ang sinusundan mo. At pag sinusunod mo ang Espiritu ng Diyos, then, ang nangyari ay we will not gratify yung sinful desires natin o yung old nature natin. The flesh is the old nature. And let us keep in step, in cadence with, no? Sumusunod tayo sa galaw ng Espiritu. We ask for guidance by ng Holy Spirit. Then we must be led by the Spirit. Pangunahan tayo ng Espiritu ng Diyos. Ang ikatlong persona ng kadyosan. At andun rin ang being filled with the Spirit. So itong mga verb na ito, walking, living, being led, and being filled, ito ay in relation sa banal na Espiritu. Otherwise, masasaktan natin ang kanyang puso. Otherwise, sa hindi natin pagsunod, ay makikita natin ang effect nito and God will chastise us. Not that He hates us. He hates the sins. And at the same time, He wants us to be brought in fellowship back to Him. So every time na nagkakasala tayo, nasisira ang ating fellowship sa Diyos. So, dito rin ang sabi ni Apostol Pablo, ang sanctification po walang katapusan. Habang nabubuhay tayo, nagpapatuloy ito. It's a process. At ang sabi dito, I press on, straining toward what is ahead. I press on. Yan ang ginagawa yan ang bahagi ni Apostol Pablo, yan ang bahagi natin to keep on, to press on, to strain toward what is ahead. Magpatuloy tayo to gain so that we can move forward na magpatuloy tayo, lumagos tayo sa ating pananampalataya. Now si Wayne Grudem has this to say. Dinefine niya ang sanctification as a progressive work of God. Kaninong gawain? Gawain ng Diyos. And anong gawain ng Diyos? Is it something that is finished? No, nagpapatuloy. Progressive. Sa buhay ng isang manampalataya at in cooperation with man. So sanctification is a progressive work of God and man that makes us more and more free from sin and more like Christ in our actual lives. Yung po, ang ibig sabihin lang nito, habang tayo lumalago sa ating pananampalataya, habang tayo ay patuloy na lumalalim sa pamumuhay na umaayon sa salita ng Diyos at sa patuloy na papatubay ng Banal na Espiritu, ay yung hawak ng kaaway sa atin o ng mga kasalanan ay we are more and more free. No? Hindi ibig sabihin perfect, sinless perfection. Nagkakasala rin pa rin tayo, pero sa pagkakasala natin, it's more now of nahuhulog tayo o sabihin natin, nadadaya tayo ng kaaway, na-overcome tayo ng kasalanan, and yet, more and more, we are more like Christ in our actual lives. Nagiging mas kawangis natin ang Panginoon Jesus. Then, ito po. Ano po may biblical basis for the call to Christ-likeness? We are called to be more Christ-like. So, anong basihan? Meron pong tatlong basihan, hindi nakakontain sa isang talata lang. This is from John Stott. Ang sabi niya dito, ginamit niyang talatang Romans 8:29, no? For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. Pansinin niyo yung predestined. Pag sinabing predestined, lahat tayo ng matinubos ni Kristo, predestined tayo maging kawangis ni Kristo. No? Predestined tayo. In the eternity, eternal past, ay yun ang layunin ng Pang-Diyos sa atin, to be more like His Son, Jesus Christ. Pagdating dito sa 2 Corinthians 3:18, and we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit, who transforms us into the image of Jesus Christ to be more Christ-like, the Spirit of God. Okay? So, at makikita natin ever-increasing.
From one glory to another, being transformed. So this is the present tense na nagpapatuloy. Ito yung prosesong ginagawa sa atin ng Panginoon. Pagdating sa ikatlo, yung sanctification of being more Christ-like, kawangis ni Kristo, sabi dito, dear friends, now we are children of God. Mga anak na tayo ng Diyos. We are sanctified, being sanctified by the Holy Spirit, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him. So, ando ng kung titignan natin, ito yun eh. God's purpose. Eternally, we have been predestined. Di pa tayo pinapanganak. To be more Christ-like. Historically, yung pang-araw-araw na natin buhay, pagkatapos makakilala tayo sa Panginoon, we are being changed from glory to Christ-likeness. And God's final or eschatological na sinasabi in the future, na purpose niya, that we as Christians will become as He is. Magiging katulad niya tayo. Kung anong ibig sabihin nun, kung anong degree ang ibig sabihin, we just don't know. But we know, ito ang ginagawa ng Panginoon Diyos sa buhay po natin. Meron yun, we were predestined, patuloy na binabago, then we will become like Christ. But we will not be Christ. Okay, that will be false teaching. We will be more like Christ. So, ba't tayo sinanctify? Upang maging more Christ-like in the New Testament. So, ngayon, sabi ni John the Beloved, whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Kung claim nyo na kayo namumuhay sa Kanya, kinakailangan ipakita nyo sa inyong buhay na kayo namumuhay katulad ni Kristo. So, ibig sabihin dito, sabi mo, namumuhay ka sa Kanya. Ipakita mo sa buhay mo na sa biyaya ng Panginoon, ikaw ay namumuhay ng katulad ni Kristo. Ngayon, sabi ni John Stott ay ganito, areas in which we can imitate Christ. Kasi we are talking about Christ-likeness eh. So, imitation. Sa isang sulat ni Thomas Kempis na tayo. Pero sabi niya, imitate Christ. Let us be like Christ in His humility. Anong ibig po sabihin noon? Si Kristo, ando na siya even before. In eternity past, with God the Father and with God the Holy Spirit. Pero there was a point in human history that He entered in and assumed a human form. And that is incarnation. Now, hindi natin pwede i-duplicate ang incarnation because yan ay ginawa ng ating ng ikalawang persona ng Kadiyusan, si Jesus Christ. And it cannot be duplicated, nor was there an intention to do so. Pero yung idea na siya'y Diyos, nag-enter sa kasaysayan, ipinanganak, at ang pangalan ay galing naman sa Diyos na Jesus Christ ang ibigay sa Kanya, anong ginawa niya? Nag-assume siya, di ba? Ng limitation ng tao. Diyos na walang limitasyon, yung tatlong person na yun, walang limitasyon talaga yon. Diyos nga eh. Pero nung siya ay nag-assume, pinadala siya ng Diyos Ama dito, nag-assume siya ng pagiging tao, nalimitahan na siya ngayon. And yet we know ang katotohanan na hindi natin may paliwanag, pero reality bearing from the Word of God, na si Jesus ay perfect God and perfect human. Perfect man, if I may say. Hindi 50-50, kundi 100%, 100%. How it is, we cannot understand, but we know when we read the Bible na makikita natin that He is God. Sabi nga, who can forgive sin except God? And why are you doing that? Sinalens ang kanyang authority. Okay? So, gusto ko natin makita ito. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. So, He humbled Himself
So itong incarnation na sinasabi dito ay yung dun sa Last Supper, dun sa Last Passover and Last Supper na ginugol ni Jesus Christ sa kanyang mga disipulo in the upper room. There was a point, kumuha siya ng tuwalya, tinanggal niya ang outer coat niya, then after which, binigkit siya yung tuwalya, kumuha siya ng basin na may laman ng tubig, at hinugasan niya ang paa ng bawat isang disipulo niya. At anong sinabi doon? Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I've done for you. Hindi ba ito yung paano tayo magiging kawangis ni Kristo? Dito kung paano siya nagpakumbaba at hinugasan niya ang mga paan ng mga disipulong ito. Na dapat in the first place ay mayroong naihandang servant na pinaka-lowest slave upang maghugas sa mga paa. At ni isa man sa mga disipulo ay walang nag-isip na at least yung paa ni Jesus Christ ang hugasan. Wala. Lalo pa kung yung mga kapwa-disipulo niya, bakit ako maghugas sa paa niya? Dapat pa ako pang hugasan. Maaring ganong sinasabi. Pero dito nag-set ng example ang ating Panginoon. Let us be Christ-like in His service. Kung paano siya maglingkod, ganun rin tayo maglingkod sa isa't isa. Hindi natin tinitignan, dapat hinugasan. Dapat nauna akong hinugasan ni ganito. Hindi ganon. At hindi dapat ganon. Yung pagpapakumbaba natin sa isa't isa. To be more Christ-like is to be more Christ. At dito, nakita natin, let us be Christ-like in the service. Kasi ang problema dito ay ganito. Paano ba ako magiging Christ-like? Yun ang tanong. So sinasabi dito, ang isang para maging Christ-like ka, tignan mo ang ilan sa mga talata na nagsasabi na nagsilbi siya as bilang ehemplo na dapat natin gawin bilang tagasunod niya. So let's humbly ay mag-serve tayo sa isa't isa. Okay? Huwag natin tignan ng kung anong pwesto na meron tayo. Itong mga pwestong ito ay inilagay lang yan para alam natin how we will react. Kung sinong may responsible sa mga ganitong bagay. But at the end of the day, tayong mga magkakapatid ay kinakailangan maging Christ-like sa paglilingkod sa isa't isa. Walang pec order. No? Ikalawa, let us be like Christ in His love. Sabi sa Ephesians 5:2, and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave Himself for us as a fragrant offering and sacrifice. Paano magmahal si Kristo? To a point na binigay niya ang kanyang sarili. No? To a point na binigay niya ang kanyang sarili. That is the kind of love na inaasahan na gagawin natin. In a way, to die to ourselves. Hindi hindi naman kinakailangang physical, maliban na lamang kung tinatawag ng pagkakataon o ng sitwasyon, pero otherwise we have to die to ourselves, to our pride. And it is something and it is about love pa rin. Let us be like Christ in His patient endurance. Yung kung paano siya nag-endure siya. Kasi ang sabi dito, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. Ito na naman, isang talata, isang bahagi ng salita ng Diyos na nagsasabi kung paano tayo magiging more Christ-like. Sundin natin yung step niya. Ano itong step na ito? Ito yung, sa 1 Peter, it's talk about persecution. Dumarating ng persecution sa mga mananampalataya in the first century. And at the time, kaya sinulat itong 1 Peter na ito. And there would be time na kung saan ay they are suffering because of their faith. At paano natin i-endure yun? Ayun. Suffered, yung patient endurance. Hindi yung nawawala ang pagkakristyano natin. Di ba? Nawala ang pagkakristyano ko nung araw na yun. Kasi alam na natin kung anong ibig natin sabihin. Nawala tayo ng control. Hindi dapat ganon. No, yon. Nasasabi natin kung minsan yon. No? Pero nasasabi na may pagsisisi. Ba't ganon ang pangit ng patotoo ko? Patient endurance. These were times of persecution at the time. Okay? Let us be like Christ in His mission. Tignan nyo ha. As you sent me into the world,
sabi ng Panginoon Jesus doon sa kanyang high priestly prayer, sinasabi na sa Diyos Ama, I have sent them to the world, into the world. Kung paano Diyos Ama, pinadala niyo ako sa mundong ito, nagkatawang tao ako, gayon din naman ay aking pinapahayo sila sa world. Again, Jesus said, peace be with you. As the Father has sent me, I'm sending you. No? So, anong ibig sabihin nito? As the Father has sent me, pinadala ko ng Ama, ngayon, pinahahayo ko kayo, mga disipulo ko. Yun ang sinabi ng ating Panginoon Jesus. Saan pinapahayo? Doon sa mundo. Anong mundo? Anong mundo? Yun ang tanong. Yung mundo ng mga ibang kinokonect na kipag-connecta tayo. May kanya-kanyang mundo sila eh. Pumasok tayo sa kanilang mga mundo at mag-minister. Dalhin natin ang ating ang ebanghelyo ng Diyos doon sa mundong kinagagalawan nila. And that is evangelism. Hindi tayo pwedeng magprente-prente lamang, magpatuloy tayo. Dahil sa iyo naman dahil natin na tayo pinadala rin. Now, what are the practical consequences of Christ-likeness? Christ-likeness and the mystery of suffering. Di ba bilang Kristiyano nagsasuffer tayo? Maraming sufferings, maraming challenges. Pero dapat itong isipin natin. And we know that in all things, God works out for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. Dito yon yung Christ-likeness, kung paano natin ipagpapatuloy, the challenge is yung mga suffering na nararanasan natin as we live out yung buhay natin. Yun ang hindi madaling maging Kristiyano sa isang mundo, sa isang sanlibutan na kung saan against ang prinsipyo, against God, against Christ. So, yun ang dapat natin i-consider. Ikalawa, Christ-likeness and the challenge of evangelism. The most effective preaching comes from those who embody the things they are saying. Kung anong sinasabi natin sa kapwa natin, ay umaayon ito doon sa buhay na meron tayo. Madali mag-evangelize, pupunta tayo sa ibang lugar, kakausap natin ang hindi natin kakilala, mag-open up tayo ng conversation, i-share natin God. Hindi nila tayo kakilala eh. They don't know us. Pero, paano naman natin dadalhin ang ebanghelyo sa mga taong nakapalibot sa atin, na nakakakilala sa atin, sa pamilya natin, and whatsoever associations sa meron tayo na meron silang access sa atin, kung yung sinasabi natin ay hindi umaakma doon sa lifestyle na meron tayo. Di ba mahirap magdala? Pero ang sinasabi nga rin dito, they are their message. Ang message sa atin yung buhay natin. Christians need to look like what they are talking about. It is people who communicate primarily. Ang buhay natin dapat communicate doon sa mga taong kalapit po natin. Deep down inside, people, what communicates now is basically personal authenticity. Orig ka, authentic ka. Yung sinasabi mo, nakikita sa iyong buhay. At ibig lang sabihin dito, it's a call for each one of us to be more Christ-like. No, yun ang sinasabi po dito. And this is the last. Christ-likeness and the indwelling of the Spirit. Di ba sabi doon sa salita ng Diyos, be holy because I'm holy. Di ba? So, it's not an option pagdating sa holiness. Paano na may pamumuhay ang Christ-likeness? Dito, Christ-likeness and the indwelling of the Spirit. Sabi dito ni Paul, my message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with the demonstration of the Spirit's power, yung kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God's power. For a reason, si Paul, hindi naman katulad ng na-visualize natin o na figure out natin na isang very powerful, na maalam, na tagapangaral. Ang sabi niya, marami siyang dito, hindi siya gumagamit ng wise and persuasive words, no? Yung mga pamamaraan na hindi dapat naman, kundi demonstration daw ito ng kapangyarihan ng Espiritu na nasa Kanya. Napakahalaga po ng indwelling of the Spirit sa atin na meron po tayo. Kasi ito ang sabi,
It is no good giving me a play like Hamlet or King Lear and telling me to write a play like that. Shakespeare could do it. I cannot. Oh, no. And it is no good showing me a life like the life of Christ, of Jesus, and telling me to live a life like that. Jesus could do it. I can't. But if the genius of Shakespeare would come and live in me, then I could write plays like yung Hamlet or King Lear. Kasi yung kaalaman ni Shakespeare, napasa kanya. Ngayon yung sinasabi pamumuhay at pagsunod kay Kristo, sabi na siya nagagawa niyo, nakagawa ni Kristo. Pero hindi ko magagawa yon. Pero sabi niya, and if the Spirit could come into me, the Spirit of God could come into me, then I could live a life like His. Nakukuha niyo? Yung enablement ay galing sa banal na Espiritu. Wala siyang magagawa na gumawa ng story katulad ng ginawa ni Shakespeare, maliban na yung genius ni Shakespeare ay mapa sa kanya. Ganun rin dito. It is possible, being holy or being set apart, being living a life ng sumusunod sa halimbawa ng ating Panginoon Jesus, ay hindi imposible because binigyan naman niya tayo ng Espiritu ng Diyos para ipamuhay ito. Because without the enablement of the Spirit of God, there's no way for us to live out a Christian life. So, at the end of the day, ang gusto kong namadala niyo po ay ganito. Tayo ay tinubos ng Diyos sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo doon sa bundok ng Kalbaryo. Kalinsabay noon, ay binigyan niya tayo ng banal na Espiritu, ang ikatlong persona ng Diyos, upang tumira sa ating buhay, to empower us so that we might be able to live a life that is Christ-like. Sa paglilingkod, yung mga nabanggit pang iba't ibang mga pamamaraan ng pamumuhay sa pag-ibig, yung sa patient endurance na binabanggit, yun ay magagawa natin when we are filled with the Spirit of God. Now, let's be sensitive. There are times that I'm not filled with the Spirit of God. Let's go back to God. And there's no way for us, at hindi dapat rin na motivation natin ay para maligtas tayo o panatili natin kaligtasan, whatsoever. Hindi. Ligtas na tayo, tinubos na tayo ni Kristo, ang kinakailangan natin, ipamuhay ito. Pag hindi natin pinamuhay ang banal na Espiritu sa ating buhay, then we are not strong Christians. We will not be able, magiging mahirap rin tayo sa pagdating sa evangelism, sa witnessing. Ang sa atin ay binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Binigyan rin tayo ng kapangyarihan upang ipamuhay itong buhay Kristiyano. At ang banal na Espiritu, andyan yan sa atin. Siya ay naroon sa atin upang gabayan tayo. Let's walk in the Spirit. Let's live in the Spirit. Let's be led by the Spirit of God. Let's be filled by the Spirit of God. We were set apart, each one of us, to live a life that is worthy of His calling. Let us live like our Master, Jesus Christ. Let us pray. Lord, desire po namin at patuloy na desire. We want to give you glory. Gusto namin luwalhatiin kayo. At gusto namin ipakita kung paano kayo gumagawa sa amin. By the strength, the capacity to be able to enable us, for us to be able to live out yung buhay Kristiyano. Hindi sa pamamagitan ng buhay kalakasan namin because there's no way out. There's no way sa anumang kapamaraanan para may pamuhay namin ito maliban sa banal na Espiritu na ikatlong persona ng Diyos. We submit ourselves to be led and be filled by the Spirit. Thank you, Panginoon Diyos, for choosing us to be saved, and secondly, for choosing us upang magamit niyo
bilang mga ambassadors ni Kristo. Lord, thank you for sanctifying us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat po.